Remember, this holiness is not only knowing the will of God, but holiness really is doing the will of God. Hindi po sapat yung alam mo ang kagustuhan ng Diyos. Pero pagkatapos mong malaman, kailangan gawin mo kung anong pinapagawa ng Diyos. Bakit nga po merong mga tao na ayaw kumilos? There are 3 reasons why people do not act. Una po, dahil meron taong nahihiyang magkamali. People do not act because they fear doing something wrong. People fear making a mistake. Saan nag-uugat yung hiya? Doon sa takot nating magkamali. But I tell you this, my dear friends, do not be afraid of doing a lot of mistakes in your life. Because a mistake is a sign of 2 things. First, you are alive. Amen? But second, it means you are struggling. You are making an effort. You are working. Kung patay ka, kung hindi ka nagsusumikap, hindi ka magkakamali. At ang mga pinakamatagumpay na tao, sila yung mga nagkamali pero natuto sila sa pagkakamali. Okay lang po ang magkamali basta't matuto ka sa iyong pagkakamali. Amen? May isa po nagtatanong ang iba, Father, ba't ang galing yung mag-humili? 12 years ko na pong ginagawa ito. Hindi ko na po first time ito. Magsimula po nung deacon ako. I was just 26 years old. Nagsasalita na po ako sa harap. Marami na po akong kabiguan. Marami na po akong mga pagkakamali na naranasan sa aking pagsasalita sa harap. Pero bakit po naging mahusay ako? Kasi bawat pagkakamali ko, pinag-aaralan ko, ano kaya ang magagawa ko para mapabuti ang aking paglilingkod, ang aking paghuhumili. Successful people are not people who do not have any mistakes in their life. Remember that. Successful people, people who are at the top, they are usually the people who have experienced a lot of problems in their life and yet they have learned from them. Yan po yung una. Tanggapin natin na mayroong pagkakamali, mayroong mga kabiguan dito sa mundo, pero huwag kang titigil. Pag tumigil ka, yan ang malaking pagkakamali. Amen? But secondly, pangalawa, mayroong mga taong ayaw gumalaw kasi masyadong umaasa sa iba. Sometimes, hope kills us. Oo nga naman po, pag meron sumusustento sa iyo na naka-abroad, nagbibigay sa iyo ng pera, bakit ka pa magtatrabaho? Aba, sitting pretty ka na lang, enjoy life ka na lang. Hindi po ba? Oo nga naman, kung matalino yung kaklase mo, pinapakopya ka, tinutulungan ka, bakit ka pa mag-aaral? Hindi po ba? Oo nga naman, kung merong nagwawalis, naglilinis dyan sa harap ng inyong bahay, magpapawis ka pa ba? Hindi na. Pero ang tanong, kung nawala yung mga taong yon, paano ka? Kung nagkasakit, yung nagpapadala sa iyo ng pera, hindi ka na mabigyan ng pera, hindi ka na masustentuhan, sinong kawawa? Di ba ikaw? Kung natapos na ang pag-aaral niyo, nag-graduate ka, salamat sa kaklase mo, pero wala kang natutunan, meron kayang tatanggap sa iyo, wala kang alam? Di ba wala? Oo, may naglilinis sa harapan ng inyong bahay, pero paano naman yung mismong bahay mo? Matitiis mo ba kahit saan ka maglakad? Marumi? Kawawa ka. Pagpalagi ka na lang umaasa sa iba. Kaya nga, sabi po ni San Pablo, balikan niyo mga sulat niya. Napakalinaw ng turo niya. Yung mga hindi nagtatrabaho, wag niyong pakainin. Ibig sabihin, hindi bagay ang pananampalataya natin sa mga batugan. Amen? Sa mga tamad. Kaya nga po, sabi ni Santiago din, what is faith without works? It is dead. Kung ikaw ay nananampalataya, nananalig sa Diyos, naniniwala ka, wala kang ginagawa, walang kwenta, patay ka. Ano ang pag-asa sa Diyos? Yung naniniwala ka na pag meron kang ginawa, tutulungan ka niya. That is real hope. Kaya nga, balikan niyo po ulit ang Ebanghelyo. Sinabi niya, makakagawa sila ng milagro kung susunod sila sa kautusan niya. The miracle only comes after following God's command. Ang dami sa atin naghihintay ng milagro pero hindi natin inuumpisahan. Umpisahan mo, dudugtungan ng Diyos. Meron mang pagkukulang, pupunuin ng Diyos. Amen? Lalong-lalo na kung nakikita niya, nagsusumikap ka, nagpupursige ka. Amen? Third and last, meron mga taong ayaw gumalaw dahil sa sobrang lungkot. Mag-ingat po kayo pag sobrang lungkot niyo. Dahil sabi po ni Santa Teresa ng Avila, do not allow your hearts
to be so sorrowful because you won't experience the joy of the resurrected Christ. Mas maganda pa nga ang sinabi ni Padre Pio. Pag sobrang lungkot mo, mahihirapan na gumalaw ang Banal na Espiritu sa iyo. Sadness paralyzes us. At meron po akong teacher nung namatay po biglaan ang kanyang asawa. Ilang linggo po hindi kami pinasukan. At nabalitaan po namin na depress siya, kinulong niya sarili niya sa kwarto. Anong ginagawa? Nakahiga lang sa kama. Yung mga damit ng kanyang asawa niyayakap niya, inaamoy niya. Ang hirap na nung sitwasyon niya. Lalo pa niyang pinahirapan ang sarili niya. Hindi po ba? Madalas sinasabi ko po ito sa mga namatayan. Do not bury yourself with your dead. Yung patay, siya lang ang ilibing. Kayong mga buhay, hindi kayo para sa libingan. Darating din ang panahon, sasama tayo, susunod tayo. But this is not the moment to bury yourself with your dead. Opo, hindi natin maaalis ang mga lungkot sa ating buhay. They are a normal part of our life. But remember, you are not your sadness. You are not these negative feelings. You hold your sadness. Do not allow your sadness to hold you. Amen? Yan ang problema na napakarami sa atin. Nagiging biktima ng ating mga emosyon. Na sa totoo naman na tayo dapat ang umahawak sa kanila at hindi dapat tayo magpakontrol. May napakaganda pong kwento sa isang classical musical writer. Ang pangalan po niya, maybe you have heard of him, Johann Sebastian Bach. Very prolific composer. At napakaganda po nung kanyang mga musika. When you listen to the music of Bach, it seems that you are transported to heaven. Ganyan po yung description ng music niya. Heavenly. Pero alam niyo po, kung malalaman niyo yung kwento niya, parang pang maalaala mo kaya. Dahil nag-asawa po si Bach, meron po siyang 3 anak sa unang asawa. Namatay po lahat. Nagkasakit, sunod-sunod, nilibing niya. So he tried again, nag-asawa muli. Sa susunod na asawa, nagkaroon po ng 4 na babae, 3 lalaki. Nagkasakit din po, namatay po lahat. Napaka-tragic po, no? Yung mamatayan ka lang ng isang anak, ang hirap na po. Paano pa kaya kung mamatayan ka 10 anak? Wala kang katuwang sa buhay mo. And yet, this is what is very surprising. Even if he experienced a lot of sadness and loss in his life, his music was so beautiful. He created so many beautiful music. Ang tanong po nila, paano niya nagawa yun? Pinag-aralan po nila yung mga sinusulat niya. At the beginning of the musical score, meron po siyang sinusulat, JJ. 2 initials, JJ. It means Jesus Hova. Ibig po sabihin, Jesus help. Nagpapatulong po siya. Pag gumagawa po siya ng musika, nagdarasal pala siya. At pagkatapos po niyang masulat, the final initials are SDG. Ano pong ibig sabihin? Soli Deo Gloria. Ibig sabihin, only God the glory. Malinaw po sa kanyang ginagawa niya, hindi lang para sa kanyang kasikatan, para sa Diyos. Yun palang nagpalakas sa kanya. Yun yung naging dahilan bakit napakagaganda ng kanyang mga nagawa. Marami tayong mga pagsubok sa buhay. Maraming naglalagay ng lungkot sa ating puso. May mga bagay na pilit nating nahawakan pero nawawala. Merong mga bagay na pilit nating ginagawa na sisira. Pero kung gusto nyo pong maging maganda pa rin ang inyong magagawa at kung gusto nyo maging masaya at payapa, naway ang dalawang yan ang maging dasal nyo araw-araw. Begin the day, begin your work by saying, Jesus help me. And as you end whatever activity you have done, say, glory to God. Kaya nga po, dito ko kayo inaanyayahan para maging mabunga ang ating buhay, para tayo magtagumpay. Sabihin din natin, Jesus, help us. Pagkatapos ng lahat, sabihin mo, glory to God. Anong kapayapaan ang matatanggap mo? Anong tuwa ang iyong mararanasan? Yan ang sikreto. Hindi lang yung magtrabaho ka, hindi lang magpagod ka, pero magpatulong ka sa Panginoon na palaging naggagabay, na palaging umaantabay, at gawin mong lahat para sa kalwalatian ng Diyos, ngayon at magpakailanman.
May isang kwento po tungkol sa mag-asawa na natutulog sa kanilang bahay. Habang mahimbing ang kanilang tulog, sila'y nagising dahil may naririnig silang tao sa ilalim ng kanilang bahay. Kaya naman po itong lalaki tumayo sa kama, kinuha ang kanyang pamalo at siya'y paunti-unti bumababa sa hagdanan para tignan kung ano ang ingay. Napagising din ng kanyang misis, sinundan siya. At pagbaba nila, sila'y nabigla sa kanila nakita. Isang magnanakaw may hawak na baril at tinutukan itong dalawa. Unang kinausap yung misis niya habang nakatutok yung baril, sabi, "Anong pangalan mo?" Sumagot naman po itong babae na nanginginig, sabi niya, "Susan po." Sabi po nung magnanakaw, "Dahil kapangalan mo yung misis ko, hindi kita papatayin." At tinutok po itong magnanakaw yung baril niya doon sa lalaki, sabi niya, "Ikaw, ano pangalan mo?" Sumagot po itong lalaki, nanginginig, sabi niya, "Ronnie po, pero ang tawag din po nila sa akin, Susan," sabi niya. Ayaw mamatay. Napakaganda po ng ating ebanghelyo dahil kakaiba ang larawan na ginamit ng ating Panginoon para ihalin tulad kung sino ba ang Diyos na ating sinasamba. Isa daw siyang magnanakaw na biglang darating sa oras na hindi natin inaasahan. Bakit napakagaling na mga magnanakaw sa kanilang ginagawa? Bakit matagumpay sila sa kanilang pagnanakaw? Because they have these 4 good traits. And I think we should learn from them. Ano po itong 4 na katangian na dapat nating matutunan sa kanila? Una, ang mga magnanakaw palaging naghahanda. Hindi naman po sila biglang magnanakaw lang. Mag-aaralan muna nila yung nanakawan nila. Titignan nila yung bahay kung kailan dumarating ang pamilya, kailan sila umaalis. Titignan nila kung meron ba security camera. Titignan nila kung merong aso. Titignan nila kung ano yung oras na kung saan mahina itong mga magpapamilya. Nakahanda sila. Kung gusto nating magtagumpay sa ating buhay, yan yung una natin dapat gawin. Palaging maghanda kung paano sinasabi ng ating Panginoon. Dahil kung hindi ka maghahanda, hindi ka makakatanggap ng grasya. Tandaan niyo po yan. Hindi ka makakatanggap ng magandang grado kung hindi ka naghanda, hindi ka nag-aral. Amen? Hindi ka magkakaroon ng magandang pangangatawan kung hindi ka nag-exercise araw-araw. Hinahanda ang iyong pangangatawan. Kahit po itong aking paghuhumilya, hinahanda ko po ito araw-araw. I prepare 2 hours every day. Ang taong hindi marunong maghanda, taong mayabang at hambog. It takes great humility to prepare. Amen? If you want to be successful, prepare. Bakit po minsan yung mga mag-asawa din nag-aaway? Kasi pag nagsama na sila, di niyo po ba napansin? Hindi na sila naghahanda pag sila'y magkikita. Wala nang paghahanda sa kanilang pagkikita. Sanay na sila eh. Buti pa nung nagliligawan sila, maghahanda sila, magprepare sila. Itong babae, magne-makeup, magpapaparlor. Itong lalaki, pipiliin yung pinakamaporma na kanyang damit. Naghahanda sila bago sila magkita. Pero pag nagsama na itong dalawa, ang tanong, naghahanda pa ba sila? Hindi na. Kasi sanay na eh. Dahil ang focus na nila, hindi na ang bawat isa. Ano po yung nagiging focus nila? Trabaho, yung mga bata. Kaya nga lumalayo yung kanilang pagmamahalan, ang kanilang puso sa bawat isa. Tingnan niyo po. Even in loving, if you want it to be successful, even in your relationship, if you want to make it work, you need to prepare for it every day. The question is, do you prepare? Do you still prepare? You need to do it. Huwag mo sasabihin, bahala na. Dahil pag tumigil ka na sa paghahanda, magkakaroon ng malaking problema. Pag walang paghahanda, walang tagumpay. Amen? Pangalawa, ang mga magnanakaw, tahimik. They are discreet, kaya nakakapagnakaw sila. At sa tingin ko po, isa din yung katangian na kailangan natin matutunan. Lalong-lalo na sa panahon po nating napakaingay. Lalong-lalo na sa panahon natin na lahat binubulgar natin sa lahat ng tao sa pamamagitan ng Facebook. Magro-grocery ka lang, nagla-live ka. Magbabakasyon ka, lahat pipicturan mo, ipopost mo sa Facebook. Anong iyong nararamdaman? Nilalagay mo sa social media. We have to learn to be discreet once again. Kailangan nating matutunan maging tahimik. Bakit? Kasi kung sinasabi mo ang lahat ng plano mo sa lahat ng tao, masisira yan, hindi magkakatotoo. Dahil pag may ibang nakakarinig ng iyong panaginip, minsan sila yung nagiging hadlang, silang naninira ng iyong balak. Amen? Kahit nasabihin mo, kaibigan mo nga yan,
Kahit na sabihin mo kamag-anak mo sila, kahit na sabihin mo na kapatid mo sila, minsan hindi natin maiiwasan na pag naririnig ng ibang tao yung ating mga panaginip, plano at balak, maiinggit sila. At pag may inggit, hindi malayo, merong galit. At pag mayroon ng galit, meron ng paninira. Mas magandang tumahimik ka na lang. Kung gusto mong sabihin, sabihin mo sa Diyos ang iyong panaginip, ang iyong plano, ang iyong balak. Pero ang importante, magtrabaho ka. Gawin mo lang. At sabihin mo sa iba pag nagawa mo na. Kung hindi pa nagagawa, kung hindi pa completed, please, be silent, be discreet kung gusto mong magtagumpay ka sa iyong plano. Pangatlo, confidence, deep trust. Ano po ang paniwala ng isang magnanakaw? Naniniwala siya na hindi siya mahuhuli. Amen? Hindi pa niya ginagawa. Naniniwala siya na nagawa na niya. Bakit ang lakas-lakas ng loob niya na gawin yung masama? Dahil dun sa kanyang paniwala. Nagagawin ko ito, walang makakakita, walang manghuhuli sa akin. Hindi ako mahuhuli. Look at the confidence. Look at the faith and the trust of the thief. Tayo, kumusta tayo sa ating pananampalataya? Marami sa atin, puro salita lang. Pero hindi mo makikita sa kanilang puso, sa kanilang gawa. Merong iba dyan sinasabi nila, Father, I believe. Gagaling po ako. Pero makikita mo naman umiiyak. Father, pinagdadasal ko ang aking kapatid. Gagaling siya, naniniwala ako. It will be a miracle. Pero umiiyak silang magpapamilya. Kala ko ba naniniwala kayo na gagaling? Pero bakit umiiyak kayo? Baka po mamatay eh. Where is the trust? May iba, sabi nila, Father, naniniwala po ako. Palagi akong nagdadasal. Alam ko, ibibigay ng Diyos. Makakabayad kami ng utang. Pero kung titignan nyo sila, haggard na haggard, stress na stress ang muka, hindi natutulog. Bakit? Nag-aalala. Kala ko bang naniniwala ka na mababayaran mong mga utang? Bakit hindi ka makatulog? Kasi may pagdududa. Pero hindi totoong pananampalataya kung mayroong pagdududa. May naniniwala, magkakaayos sila ng kanilang mister. Magbabagong mister nila, babalik sa pamilya, magiging masayang kanilang pamilya. Pero, inaamin din, depressed po ako, Father. Nasaan yung paniniwala mo? Baka salita lang. Daig pa tayo ng magnanakaw. Na tiwalang-tiwala siya na mangyayari, na magiging matagumpay siya sa kanyang pagnanakaw. Tayo, sana maging mas malalim pa ang ating paniniwala. And what is true faith? It is believing that you have already received what you have prayed for. Amen? Yun po yung tunay na paniniwala at tiwala sa Diyos. Yung alam mo, nararamdaman mo, natanggap mo na sa Diyos, wala ka pa mang ginagawa. How deep is your confidence, your faith, your trust? Matuto tayo sa mga magnanakaw. Buti pa sila. At pang-apat at kahuli-ulihan, never surrender. Ang mga magnanakaw, hindi marunong sumuko. Pag nabigo sila sa pag-i-snatch, anong gagawin? Maghahanap ng ibang biktima. Di po ba? Pag hindi sila nakapasok sa isang bahay, anong gagawin? Maghahanap ng ibang bahay na pwede pasukin. Hindi sila titigil hanggat hindi sila magtatagumpay sa pagnanakaw. Kamukha po nung naranasan ko sa provincial jail nung minsan na bumisita ako. Kami po ay nag-medical mission at napansin ko ang isang tao na nakakulong. Naawa ko dahil tinali po ang kanyang paa ng kadena. Merong isang mabigat na bakal na bola. Sabi ko po sa mga gwardya, kawawa naman itong tao. Ginawa nyo namang hayop. At sumagot po yung mga pulis, sabi nila, Father, napakagaling pong tumakas niyan eh. Kasi po nung minsan, nagpadala po siya ng damit na pambabae. Sinuot po niya, nag-makeup pa. At nung paalis na ang mga bisita, nakisama siya, parang isa siya sa mga bisita, nakalabas po ng kulungan. Buti na lang nahabol namin, buti na lang nadakip siya. Pangalawang beses, napansin po nitong taong ito na may misa dito sa loob ng kulungan, nagpagawa ng damit ng Eucharistic minister at nagpasubo pa. Pagkatapos ng misa, lumabas, kasabay pa ng pare, nagpanggap na Eucharistic minister. Nakatakas na naman. Buti na lang po, nahuli na naman namin. Pangatlong beses, parang pelikula po, ang ginawa niya, kinuha po niya yung mga kumot ng kanyang mga kaibigan. Pinagtali-tali at ginamit pong parang lubid, mag-o-over the bakod. Buti na lang po nahuli namin. Kaya nga, nilagyan na po namin ng kadena at ng bakal na mabigat para hindi na po makatakas ulit.
Pero kung pag-iisipan niyo po, nakakabilib yung taong yun. Kasi kahit na nabigo siya, paulit-ulit na nabigo, hindi pa rin siya tumitigil. Hindi pa rin siya sumusuko. Kahit na nakakulong na siya. Di po ba? Buti pa yung masamang tao, hindi siya sumusuko. Hindi siya tumitigil. Paano tayo mga mabubuting tao? Paano tayo mga nagmamahal? Paano tayo mga nagpapakabanal? Konting kabiguan lang, konting problema, konting sakit, umiiyak na tayo, nadidepress na tayo, nalulungkot na tayo, sumusuko na tayo. Nakakahiya tayo. Daig pa natin ang mga masasamang tao. Buti pa sila, hindi marunong sumuko. Kung sila, kaya nila na magpursige, magtiyaga, hindi tumigil hanggang makamtan nila yung gusto nilang masama, sana tayo din. Mas mabuti ang iyong inaasam, mas mabuti ang iyong plano at panaginip. Huwag kang susuko kahit na ikaw ay nasasaktan at nabibigo. Napakaganda ng matututunan natin sa mga magnanakaw na pwede nating ma-apply, magawa sa ating buhay para makamtan din natin ang tagumpay na ating inaasam. Tandaan natin, always prepare. Maghanda tayo. Naway manatili tayong tahimik nagtatrabaho sa kung ano man ang ating inaasam. Magkaroon ng malalim na tiwala. Be confident. Trust the Lord. Never give up.